Good day! Hello guys, this is Patrick and welcome sa ating Crypto Passive channel. Okay, when we are tackling about cryptocurrency. And right now, gagawa tayo ng tutorial on how to start on cryptocurrency by using P2P on a centralized exchange and decentralized exchange. Okay, so itatake natin itong dalawang exchange na ito na ginagamit natin sa pagtitrade ng cryptocurrency. So at first is itatake natin yung centralized exchange. Okay, so there are two types of exchanger sa cryptocurrency, which is the centralized exchange and the decentralized exchange. Okay guys, so makikita din natin sila lahat. If diretso lang tayo sa CoinGecko, meron din dito mga exchanges. Okay, so yan. Crypto yan, decentralized derivatives and crypto exchanges, which is this is the decentralized one and this is the centralized one. Okay, so dito exchanges. Okay guys. Yeah, so ang centralized exchange, ang needed po natin dyan is we need emails, password, and our ID or validity, KYC. Okay, KYC. So know your customers para makagawa tayo ng account for this one. Yung centralized exchange. Yung decentralized naman, hindi na po natin needed ang mga ID, yung email and password. We just only need the 12 seed phrase na isi-set up natin. Okay, so itatackle ko yung mga decentralized wallet later on. Okay, at first is tackle mo natin this centralized exchange muna. So yung centralized exchange, so madami po yung centralized exchange. So itatakal yung 6 muna. So, 3 sa international and 3 din sa local exchange, okay? So meron tayong 3 dito, 6 dito. So itong first 3 is this is the centralized exchange sa tawag nito sa international. So meron tayong Binance, KuCoin, and OKX. Then sa local naman natin is the coins PH, GCash, and PDAX. Okay? So, yun. So, centralized exchange. So, if maggagawa tayo ng account sa centralized exchange, we need email. Gawa natin yung password, then our ID, valid ID. So that approve tayo sa KYC. And we can start na kagad trading. Okay, so ito, let's start. So i-example ko lang kung gusto natin mag-start sa pagbili ng cryptocurrency is this one, ang Binance, na this is the centralized exchange by Binance. So yung gagawin lang natin, kung wala pa tayong Binance guys, meron akong link sa baba. Okay, pakigamit na lang. It will help the channel lang po. Okay? So, yun. Ito, yung exchanger na ginagamit ko to buy and sell cryptocurrency. Okay? So, dito sa Binance ko, punta lang tayo sa dashboard. So, ganito yung tawag nito, yung setup niya. Okay? So, asset, spot, okay, orders, yan. Pero yung i-focus lang natin is how we can buy here. Okay, so click lang natin tong trade, then let's go to the person to person or P2P. Okay, so yan. Yung number 1 needed natin is the USDT for us to buy different cryptocurrencies. Okay, so dito, pag bumili tayo ng USDT, BTC ba yan, or FDUSD, or BNB, or ETH, or XRP, or SLP, kailangan lang natin is, magbabay tayo, we need GCash or bank transfer. Okay, so example, bibili tayo ng worth 2,000 pesos sa GCash. So, mga tawag nito, hahanap lang tayo ng mga merchant na pasok sa budget natin. Pag bibili tayo ng USDT or cryptos, minimum po dito is 500 pesos po. Okay?
So, yun. Meron na ako nakita dito. Example lang ha. Sample lang to. So, si SAG Trading na meron siyang 99% positive feedback rating. So, tips ko lang po ito sa mga bibili sa P2P. Dapat yung positive feedback rating nila is around 98 to 100%. Okay? Yung completion. Para hindi na tayo maghintay ng matagal. So, example dito, lagay lang natin $2,000, 2,000 pesos. So, makaka-receive tayo ng mga 35.18 pag once na send na natin yung 2,000 pesos. Okay? Then, i-click lang natin yung buy. Pag once na buy, hindi ako bibili ngayon. Pero, meron ako mga past transaction. Ipapakita ko sa inyo. Example dito, nag-buy ako. Okay? So, i-click lang natin tong contact. Yan. At first, ito yung lalabas. Meron silang mga tawag niyan. Meron silang mga rules na dapat mo lang sundin. Okay? So, meron dito yung kanyang details. Actually, dito banda, lalabas yung details. So, kailangan nyo lang sundin. Then, isend nyo lang yung amount na bibilhin nyo. For example, 2,000 pesos send natin. So, yun. Pinprocess ko. Bumili ako. Then once na-process na siya at na-receive niya yung GCash yung 2,000 pesos ko, kanya na pong ni-release yung 35.08 USDT. Okay? So, meron na akong USDT. Pag once meron na tayong USDT, we can trade na po. Sa mga baguhan po ng trading, punta lang tayo sa trade, then dito lang tayo sa convert and block trade. Click lang natin yan. Example, if meron na tayong USDT, dito na tayo. Okay? Then, kung gusto natin bumili tayo ng BNB, example lang to, BNB, if meron tayong $35, yan, we will receive 0.06287748 of BNB. That's equivalent to $35. Then, previous. Click nyo ng previous, then automatically meron nakalagay niya na swap. I-swap lang natin siya. Pag once ma-swap na yan, magiging BNB na siya. So, ganyan lang kasimple, guys. Okay? Sa mga beginners po, yung pag-trade or pagbili pa ng crypto. Okay, so, punta lang tayo sa dashboard. Yan. Once na meron na tayong token, dito na siya lalabas sa ating asset. Okay, click lang natin yung spot, asset, spot, then yan. So, yan. So, example, if meron na tayong crypto, dito na lalabas yung ating cryptocurrency sa ating centralized exchange na account. Okay? So, ganun lang kasimple. So, if kumita na tayo, yung gagawin natin is i-convert lang natin siya to USDT by trading that one. Then, pag once ma-convert na siya, punta lang tayo sa P2P. Then, instead of buy, we sell. Okay? Lagay lang natin magkano amount. Magpalagay lang natin kumita tayo mga 5,000 pesos. Click lang natin yung GCash. Then, click lang natin yung sell. Lagay lang natin yung ilang USDT na kinita natin. Pagpalagay natin, mga around, yung 35 natin umabot ng 100. Diba? Then, yun. GCash yung payment, sell, then, okay na yan. Diba? Then, pag once na meron na tayong account sa tawag niyan, so, kailangan nyo talagang i-KYC, i-verify muna yung account nyo para makagamit kayo ng P2P, person to person. So, i-verify mo muna yung account before ka makagamit ng person to person. Okay? So, yung P2P na system nila. Okay, guys? So, yun yung ways kung paano tayo bibili ng cryptocurrency. And ito lang yung ways din kung paano din tayo if kumita na tayo, ito din yung gagawin natin para magbenta ng ating cryptocurrency. Okay, guys? So, yan yung centralized exchange. Ito yung advantage niya. Yan yung advantage niya.
Actually guys, yung mga centralized exchange, ginagamit ko lang siya for buying and selling lang talaga. If you want to secure our asset, I suggest ilagay lang natin sa ating mga decentralized wallet. Okay? So, ito yung mga decentralized wallet. So, no need na po ng tawag niyan, ng email and password and KYC. We only need our 12 seed phrase. So, kailangan natin i-secure lang natin yung 12 seed phrase. Kailangan i-write down natin siya. Okay? Dapat wag natin ilagay sa ating, i-save natin sa ating PC o personal computer or picture na natin at meron tayong nalagay natin sa ating phone. And wag talaga nyo siyang i-save sa PC or sa phone. Okay? Para maiwasan natin yung ma-hack siya. Okay? So, be careful lang talaga. Pag once na na-setup na natin siya, we can add other networks na po later on. Okay, so yun. So ito yung centralized exchange. Dito ka maka-start. And next is the decentralized exchange. Ang mga decentralized exchange, marami po siya. So 6 lang din yung kinuha ko. So example itong Uniswap, PancakeSwap, 1inch, PulseX, QuickSwap, and Radium. So itong mga exchanger na ito, different layer network po sila, layer 1 networks. So example itong Uniswap. This one, nagra-run po siya sa Ethereum network. Ang PancakeSwap naman po is nagra-run din siya sa Binance Smart Chain network. Ang 1inch is Binance Smart Chain at saka sa Ethereum. Yung PulseX naman is sa Pulse Chain Network. Yung QuickSwap is sa Polygon Matic. Ang Radium naman is sa Solana. So, yun. Okay? So, yan po yung mga decentralized exchange. So, ito yung sample. Maglagay ako ng sample dito. Okay, so, example excuse. Example PancakeSwap. PancakeSwap, yan. Click lang natin to. So, ganyan. So, ito yung isa sa mga wallet. So, mag-setup tayo ng wallet. Meron tayong MetaMask, meron tayong Wabi. So, ito yung Wabi wallet. Okay? So, different kind of, tawag nito. Different kind of wallet. Kan siya. Tawag niyang different kind of network nandito. Okay? So, sa Wabi wallet, nakaganda ng Wabi wallet, automatically, malilink na yung mga layer 1 networks. Okay? So, example dyan, meron tayong Pulse Chain, meron tayong Ethereum, meron tayong BSC. So, meron tayong mga $91 sa Pulse Chain, meron tayong $4 sa Ethereum, at meron tayong $2.49 sa Binance Smart Chain. Okay? So, yan. Connect lang natin to. Once naka-connect na siya, pwede na tayo mag-trade dito. So, same pa rin siya dito sa ating Binance Smart Chain, sa ating centralized exchange, yung paano mag-swap. So, ganito lang siya. Okay, kung meron tayong BNB, if gusto natin bumili ng pagpalagay natin Cake, which is the native token of the tawag niyan, PancakeSwap. So, yan, Cake. So, 50%, makaka-receive tayo ng 0.18 na Cake. So, i-swap lang natin siya. Yan. So ganyan lang siya, guys. The example naman, kung wala tayong token dito, yun nga, bumili tayo dito sa Binance.com, yung centralized exchange, then i-convert lang natin siya to BNB, then i-withdraw natin siya, ilagay lang natin siya dito sa ating wallet na Wabi wallet. So, pag once na meron na siya dito, pwede na tayo maka-exchange ng Cake. Or, DAI ba? Kung gusto natin bumili ng DAI. Ang DAI is a stable coin. Okay? Yan. Then, example, ay kung gusto naman natin na gusto ko bumili ng Pulse Chain. Ano yung gagawin ko?
O yung pulse chain naman is hindi naman siya available sa centralized exchange. So sa decentralized lang siya. So yung gagawin lang natin is bumili lang tayo ng BNB, then i-transfer lang natin siya dito sa ating wallet. Then pag once nandito na sa ating wallet, magtawag niyan, mag-iwan na tayo mga around $2 at BNB natin for gas fee. Okay? So ang mga network pala, guys, is needed niya ng gas fee para ma-push through yung mga transactions. So, example, magsaswap tayo or magsasend tayo ng token, gagamit siya ng gas fee. Okay? So, ito example ko, BNB, kasi maliit lang yung gas fee na ginagamit dito. So, pag once meron na tayo, magpapalagay natin $100, isend lang natin dito, then convert lang natin yung BNB natin to DAI, mag-iwan lang tayo for gas fee. Okay? Pag once na convert na natin siya, na meron na tayong DAI, pwede na natin siya gamitin itong exchange.sparkswap.xyz. Okay? By using this exchanger, it will automatically convert it to the pulse chain network. So example, meron tayong 50 DAI. Automatically, makaka-receive tayo ng pulse chain. Mako-convert na siya automatically to pulse chain. Then isa-send lang natin. Then pag once masend na siya, automatically dito na pupunta yung itong 428,000 na pulse na token. Automatically dito siya ma-receive. Okay? Pag once nasend na siya. So, ito tawag nito guys is bridging. Kumbaga, from other network to another network, if you send from BSC to pulse chain, that's called bridging. Vice versa din, from pulse chain to BSC, bridging din tawag niyan. Okay? So, I hope meron tayong natutunan guys. Yun nga. So, yan. Ito yung mga decentralized wallet. So, keep in mind na dapat natin i-secure yung 12 seed phrase natin. I-write down natin in a piece of paper. Okay? Isulat natin sa papel. Huwag natin i-save sa computer or picturean man lang. Okay? Dapat maging maingat tayo sa ating asset. Kasi bullrun ngayon at malaki yung mga possibilities na yung binili natin na token, kikita na malaki. Okay guys? So yun. That's the decentralized exchange and the decentralized wallet. And the layer 1, yun na rin yung sinabi ko. Meron tayong Bitcoin, mga layer 1, Ethereum, meron na Binance Smart Chain, Pulse Chain, Solana, and the Polygon. Yan. And yun guys, yun yung pinaka simplest way to start cryptocurrency. Okay? And I hope na meron kayo natutunan. So, dito lang tayo bibili ng tawag nito. From our peso, dito tayo bibili sa P2P. Or pwede natin gamitin yung CoinsPH, GCash or tawag nito, or PDAX. Pero mas comfortable kasi ako dito itong Binance. Matagal ko na kasi siyang ginagamit. Dito ako bumibili at nagbebenta ng cryptocurrency ko. Okay? So, yung hindi pa nakaka-subscribe guys, please go subscribe and supportahan lang natin yung channel natin. And thank you guys. I hope good luck sa atin ngayong bull run. And hope more blessings to come sa atin. That's all guys. Thank you.